Kasunod po ng killer quake sa Myanmar, muling nabuhay ang usapin kung handa nga ba ang Pilipinas sa The Big One na pinangangambahang tatama o posibleng tumama sa West Valley Fault na dumaraan sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Pero ayon sa PHIVOLCS, di lang yan ang dapat paghandaan dahil ang iba pang fault at trench sa bansa kaya lumikha ng mas malalakas pang lindol. Saksi si Mav Gonzalez. Kung ganito ang pinsalang idinulot ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar, paano kung tumama sa Pilipinas ang The Big One? Ito yung magnitude 7.2 earthquake sa West Valley Fault na maaaring tumama sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Ayon sa PHIVOLCS, tinatayang aabot sa 50,000 ang mamamatay kung magkataon. The big one in NCR, the expected ground shaking in Metro Manila is intensity 8. And also, we expect residential buildings around 12 to 13% would sustain heavy damage. Yung 10 to 30-story buildings, around 11% heavy damage, and then 30 to 60-story buildings, 2%. And expected casualty would be around 33,500. And meron pang injured around 100,000. And then additional deaths by fire around 18,000. Yung mga tao, nahirapang tumayo. Kaya patuloy ang mga inspeksyon at retrofitting ng Department of Transportation sa mga infrastruktura bilang paghahanda sa The Big One. Nag-install na po dyan ng mga seismic monitor. Magagaman natin kung gaano kalakas ang isang lindol para po magagaman natin kung tayo kailangan mag-evacuate o hindi pa. Kailangan talaga regular na ina-inspect po natin yan. At yung mga iba pang mga installations, yung iba nating mga infrastruktura, kailangan na rin talagang mabilisang i-retrofit. May regular ding earthquake drills para makabisa natin ang gagawin at hindi magpanik sakaling lumindol. Siyempre nandun yung the cover and hold, tapos pupunta doon sa pinakamalapit na evacuation center. Lumayo sa mga building or sa mga debris na pwedeng bumagsak. Iba na yung gamit. Pero kung tutuusin, ang tinaguriang The Big One, hindi pa the biggest one dahil may mas malalakas pang lindol na posibleng yumanig sa bansa. Mas mataas pa yung mga earthquake generators tayo, mga active faults that are capable of generating higher magnitude earthquakes. For example, sa Gabaldon, yung Philippine fault doon, we expect magnitude 7.9 earthquake. Yung Philippine Trench, it will affect Eastern Samar and pwedeng mag-produce ito ng 8 to 9 meter tsunami waves. Yung Manila Trench, it's also capable of generating a magnitude 8.2 earthquake. Sa kasaysayan, isa sa pinakamapaminsala ang magnitude 8.1 na lindol sa Cotabato noong 1976. 8,000 people died and that was, again, it produced a tsunami and it happened past midnight kaya siguro maraming tulog pa and 5 minutes lang dumating yung tsunami wave. So hindi kaagad nakatakas yung o na-evacuate yung mga kababayan natin. Para naman sa mga nasa baybaying dagat, drop, shake, and roar ang dapat alalahanin. If you can feel shaking na hindi ka makatayo and then if you discover na there is or if you can notice na may sudden drop of sea level and may roaring sound or dumagundong na boses coming from the sea, then you have to evacuate immediately to a higher place kasi pwedeng magka-tsunami. Sa huli, kailangan laging handa, lalo na ang mga bahay at gusaling ipinapatayo natin. Yung lindol naman po ay hindi yan nakakamatay. It's the collapse of human-built structures such as buildings, walls, bridges that may claim lives. Again, so we really have to make sure that we follow the building code. Earthquakes are random events and they cannot be predicted. So again, i-reiterate ko lang, the best course of action is always preparedness. Nanawagan din ang Office of Civil Defense sa publiko na sundin ang building code, lalo sa mga nagtatayo ng gusali at bahay. Sana po ay sumunod na po tayo, huwag na natin shortcutin. Opo. Yung pag-a-apply po ng mga permission ng construction at ng occupancy permit. Sa mga local government units, sa atin din po na sa idinidemand po natin hanggat maaari po na yung mga building officers nila ay magsagawa po ng mga inspection kung maaari at maging mahigpit din po sila sa pagbibigay ng mga permits sa pagpapagawa ng mga
buildings na magiging maaaring hindi ganon katibay. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.